Mga patok na negosyo na siguradong swak sa merkado. Yan ang aalamin natin ngayong linggo. Ako si Roda Castro Kaliwara, your resident Pinay entrepreneur. At ito ang Negosyente. Ang kanyang hobby turned negosyo started at the age of 40. Kilalanin natin ang best-selling author and mompreneur na si Michelle. Welcome sa ating segment na Mompreneur, where we invite moms who not only manage their households but also their business. We're so privileged to be able to speak with an amazing mom, talented author, and poet who has released more than one bestseller on Amazon. Lucker. This is her latest novel. Pero bago natin pag-usapan ang iyong profesyon as a writer, can you share with us a bit about your family? Well, I'm a mom of 4 grown-up girls actually. And I tell you, hindi madaling magpalaki ng 4 na matatalino at magagaling ng mga anak. Okay. Hindi. It's very challenging, daunting, and very exciting as well. Pero sabi nga nila, naitaguyod ko naman ng mabuti at maayos. And they're all okay now. 4 children, all girls. Yes, all girls. And I learned na 19 is the youngest. Yes po. At you lived in Malaysia for 4 years. Yes. May mga challenges ba? Raising your children in a foreign country pa. Actually, yun yung isa sa pinaka magandang idea na nadala ko sila doon na stable na yung values nila, value system as Filipinos. So kahit na napunta kami sa ibang bansa, hindi na sila nabubuli, hindi sila natatakot sa ibang mga ibang nationality. So stable sila. Kumbaga yung na-nurture na ng pagiging Filipino nila. The only challenge that I think that we face is yung curriculum, hindi nag-a-align. So here kasi, nung time na wala pa tayong K-12. So the kids graduated na walang K-12. Tapos, if you're a foreigner, syempre, you automatically enroll in an international school. So ang nangyari, Cambridge curriculum versus the Philippine curriculum. So yun lang yung naging challenge namin. But other than that, I'm really very grateful kasi napakabait ng mga bata. At matatalino pa, Yes, as you said. Yes, napakatalino, mababait. At wala ko naging problema sa kanila. Pag-usapan natin ang pagiging writer mo. You always wanted to be an accomplished writer ba? Ever since? Not naman as an accomplished writer. I remember growing up, nung bata pa ako, like ko sinasabi sa papa ko na, one day, I wanna see my name sa newspaper or magazine. Kahit yung byline lang. Kasi sa journalism, we call it byline. So, nung maliit ako, yung papa ko is, lagi siyang bumibili ng mga dyaryo, newspaper. Hindi namin binabasa yung news. We always go dun sa last part, yung puzzle, tapos lagi kami nag-uunahan. And I'm not your typical little girl na nagbo-Barbie doll. I'd play with puzzles, Scrabble. At 5 years old, nasa-Scrabble na ako. At hindi ako nananalo sa tatay ko. So doon nagsimula yung love of words ko. I'd keep on writing. Tapos yung number 1 ko talagang support tatay ko. Sabi niya, kaya mo yan. One day, you will be one of the best writers. So malaking influence. Yes po. Malaki. And siya yung nag-introduce sa akin sa books, literature. Although, normally, fathers don't do that. Pero siya talaga, reading and books. Tapos, lagi kami naglalaro ng Scrabble kasi sinasabi niya sa akin na, yan ang magbibigay sa'yo ng idea kung paano mag-create ng mga bagong words, create ng verses. And same influence, ang pinapasa mo sa mga kids mo. Yes po. Wow. I also learned na you started writing at the age of 40. Yes, technically, I started publishing books at age of 40. Pero before that, nagsusulat na talaga ako. Pero wala ako dun sa idea na I will publish a book one day. So, nagkaroon ako ng blog, walang pangalan, walang profile. It was just like parang my online outlet of my creative thoughts. Kasi ang dami-daming pumapasok sa mind ko. Surprisingly, dumadami yung followers and nag-reviews, dumadami talaga. Until 2019, when I first published my first book, that was the time when the publisher said, I think kailangan na nating pangalanan yung blog mo. Yun, doon nagsimula yung talagang publishing career ko na per se. Do you think you started late na? Or may mga regrets ka ba
No na naman. nag-start ka at the age of 40? Or any advice mo sa mga negosyante, sa mga moms out there watching us right now na Alam mo, Miss Roda, sorry. Alam mo, dati sinasabi na sa akin na, super achiever ka na nag-aaral ka. So we expect you to be someone, somebody at your 20s, 30s, ganun. But it didn't turn out that way. Inuna ko yung pagpapalaki sa mga anak ko. I think it's more of, kasi na-fulfill ko na yung gusto kong gawin para sa mga bata. So, hindi naman too late talaga na fulfill mo rin sarili mong dreams. Wala na kasi ako dun sa point na may gagawin pa ako para sa mga bata, so I need to do this. Wala na rin ako sa point na I need to prioritize this, so hindi ko muna gagawin to. I'm already at the point in my life na I can focus on my career or on my writing. So I think that's also the reason why na parang everything is okay, smooth siya. And in just a span of 5 years, 10 books. And then 5 out of 10 are all bestsellers. So not necessarily pushing your dreams aside muna para palakihin ang mga anak mo? No naman, not necessarily like that. Ang lagi ko na sinasabi, while waiting for that to happen, you have to prepare yourself. And ako, I did a lot of preparation. Ano yun? I did not stop writing. For the last 20 years after graduation, I did not stop writing. I tell you, Roda, I write every day. Wow. As in, there is always one new poem every day. So if you follow me on my blog, on my social media pages, araw-araw may bagong poem. Grabe. At lagi tinatanong nila sa akin, saan nanggagaling yan? Saan mo kinukuha yan? I was about to ask that question Well, as what I've said po, kasi lahat naman na nakikita natin ngayon, there's always something to talk about. May story True. May kwento. Kahit saan ako maupo, saan ako mapunta, I write something about someone or somebody or something na nakikita ko. So yung bag ko puno ng mga resibo ng grocery stores, cafe, tapos kahit nakapila ako sa grocery store, yun, nagsusulat ako. And then at the end of the day, titingnan ko siya, anong maganda dito? And sometimes also, may kausap ako, may nag-spark na idea. Totoo yung sinasabi nila na somewhere, somehow, may lalabas na magandang idea. And lahat ng mga nagawa ko na sulat, yun na yun, product lang siya talaga ng conversation with people, ganon. Masyado lang akong inquisitive, imaginative. I write anything and everything. Let me tell you this, you're very inspiring. Thank you so much. Maraming salamat sa oras mo. But any message pa or advice sa ating mga mompreneurs watching us right now, like, sabihin mo na wala pala sa edad para mag-start kung ano yung passion, kung ano yung gusto natin. Yes, totoo yan. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nagsimula ng bata pa with your career, with your passion, wala ka ng kinabukasan. Like me, I started late, 41 technically. So who would have thought, not 41, pwede pa rin pala akong maging social media influencer. Sabi nga nila, kasi I've had so many followers on social media na. Apart from that, so maraming nakakabili ng book, maraming nakakakilala sa'yo. It's never too late. It's never too late to reach for your dream. Lagi ko sinasabi yun, dreams do come true. They really do. You just have to wait for the perfect timing. If you want something, you have to be deserving of that something. Kasi ako, feeling ko pakiramdam ko lang. Kaya binigay sa akin to, this success in just 5 years because I literally gave up my career para dun sa magandang pagpapalaki sa mga bata, sa mga anak ko. So parang, you have to give up something to gain something. Ganun lang yun. You cannot have it all at the same time. So biggest takeaway, it's never too late to pursue one's dreams. Never. Kahit ilang edad ka. Yes. Or kahit anong edad ka, I should say. Yes. Maraming salamat for your time. Michelle Ayon Navajas. Thank you so Thank much. you. Maraming salamat. Ang ating takeaway sa journey ni Michelle, pagdating sa negosyo, it's never too late to start. Magbabalik ang negosyante. A coffee business that also supports a community of food vendors. Yan ang kwentong negosyo ni Christine. Hi, I'm Christine Antonio. I own Kapelipino. Professionally, I'm an architect. So, I started Kapelipino noong year 2020. Bale, nag-start talaga ako mag-business kasi coffee lover din ako. Tapos, bukod sa being a coffee lover, gusto ko rin makatulong sa coffee farmers natin, lalo-lalo na sa mga Filipino farmers natin. Tapos,
By February 2020, nag-start na ako mag-aral about coffee. And then, nagka-pandemic nga. So, hindi na tuloy yung coffee shop na physical coffee shop with cafe sana. And then, so, since we have design and construction company, nung time na nag-pandemic, nag-hold din yung mga projects namin. So, wala kaming income. So, nag-isip kami mag-asawa ko ano pwede naming maging income habang walang mga design construction nung time na yon. So, since nakapag-start naman na ako mag-aral about coffee, sabi ko, ituloy na lang natin yung coffee business. Pero, in online lang muna, like sa mga social media platforms. By June 12, 2020, dun na kami nag-start na mag-post. So, ayun, from there, nag-start na siya na sa awa ni Lord, tuloy-tuloy naman na yung mga orders. Bukod sa coffee, nagbenta rin kami ng mga sauce and syrups, and then mga milk, honey. Yung honey namin na Philippine source din. So, as much as possible, sana lahat ng products namin is Philippine products, since nga pinopromote namin is yung Philippine coffee. Nung time na nag-Burmans, gumawa kami ng mga gift packages para pwedeng pagregalo. So, bukod dun sa gift packages, we can also specially curate mga gift packages based on your budget. Tapos, we can personalize it din. Like, if you have your own company, you can put your logo on the packaging. I joined mga food groups like Let's Eat Pare. So from there, I joined the vendors nila, yung official Let's Eat Pare vendors. So from there, pinayagan na nila kami mag-post ng mga products namin, mga packages namin, mga promos namin. So from then, nakatulong po talaga yung mga food groups like Let's Eat Pare. Nung nag-open up na yung market, medyo nahirapan na talaga kami kasi yun nga, bumaba yung sales namin, yung mga tao naglabasan na, mas madali na sa kanilang bumili ng mga coffees. Siyempre, makakapag-grocery na sila basta-basta. So yun nga, what I did, mas nagsipag ako mag-post sa mga social media platforms na may ganito kami mga promo, and then we innovate na we can personalize those packages na you can use it as giveaways. Don't stop innovating mga products. Think something na kakaiba sa ibang business. Like yun nga, like we do personalization ng mga gift packages. So far yun yung mabenta talaga sa amin ngayon, lalo na this season. Hi everyone! Iniimbitahan ko po kayo na itry ang coffee namin, Ka-Pilipino. We have Arabica, we have Barako. Some Arabica, meron kaming dark roast, meron din kaming medium roast, and then we have mga flavored coffee din po, like hazelnut, macadamia, caramel. So, sa classic coffee po namin, ang bestseller namin is Sagada Arabica Dark Roast and Benguet. And then sa naman po namin, sa flavored is yung hazelnut and macadamia. Tapos, lahat ng coffee namin is full beans. So, it's up to you kung gusto mong magpa-grind sa amin or you have it as full beans. And then, we can grind it from espresso up to cold brew na grind. Iba talagang takbo ng negosyo kapag may pagtutulungan. Up next, sagot kita. Maraming natutunan si Maring Matanong last week. Mare, anong tanong mo ngayon? Ate Roda, ano ba ang mabisang paraan para mabilis makilala ang produkto o negosyo ko?
Nowadays, one of the best ways to promote a product, service, or your business is through digital marketing. Digital marketing is also called online marketing. Pero paano nga ba ang tamang paggamit nito? Sino ang dapat gumamit at kailan dapat gamitin ang digital marketing ng mga may negosyo? Ilan lamang yan sa mga pwede nating itanong sa ating guest expert sa araw na ito. Makakasama natin ang founder and managing partner of Vital Struts Creative Solutions, co-mentor sa Go Negosyo, Amray Dizon. Hi, Amray! Hi, Miss Roda. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa iyo or magandang araw sa iyo. Kumusta ka na? Mabuti naman po. How about you? I'm good, of course. And I'm so happy na naisama ka namin dito sa programa ng Negosyente, syempre. Di ba? Amray, we know how important digital marketing is in connecting with our prospective customers. Ang tanong ko, Amray, kailan at paano uumpisahan ng isang negosyante ang paggamit ng digital marketing? Miss Roda, pwede ko bang simulan doon sa problema na karaniwang nararanasan ng mga entrepreneur at kung paano makakatulong ang digital marketing. And so well, we all know that marketing is about creating and delivering value. Ang digital marketing po, it's all about creating and delivering value in online channels. Kasi nowadays po ang ating mga customers ay online na. So pagdating po doon sa mga problema na sinasabi ko po kanina, una sa lahat sa taon po ng pagme-mentor, lagi pong itong unang-unang problema ng mga customers ay ng mga negosyante. Number one, how do I reach more customers para tumaas ang sales ko? Tapos number two, how do I communicate yung value ng products and services ko para hindi na lang nila pipiliin yung kung sino yung may pinakamababang presyo. And yung number three po, how can I better serve my customers para sila ay bumalik-balik? So yun na yung parte ng delivering value. So lahat po ng yun ay masusolusyonan ng digital marketing. Una sa lahat, you have to be present where your customers are. So sa ngayon po, online na po ang karamihan sa ating mga customers. So yung mga Gen Z, nasa TikTok po yan. Kung gusto niyo po ng mass market, ang number one na platform ay Facebook. Kung may certain niche po kayo like fashion and wellness, Instagram po ang number one dyan. So yung digital platforms, ito yung lugar kung saan niyo pwedeng ma-showcase na kayo ay better or different from your competitors. So through digital platforms, maipapakita niyo yung mga photos or videos to prove that your products and services have good quality. You can also use yung mga reviews and testimonials as proof points na excellent ang service po ninyo. Alam mo, unang tanong pa lang yun, pero ang dami ng insights, ang dami ng information. Ako, punong-puno na tayo. Pero sandali, Amray, may mga nabanggit ka kanina ng mga strategies din na pwedeng gamitin, di ba? When we say digital marketing. Pero sa tingin mo, Amray, which one is the best and most effective na strategy pagdating sa digital marketing? Pagdating po sa digital marketing, case-to-case po yan kung sino po ang target market ninyo at nasa ang stage na po ang inyong negosyo. So kung ang negosyo nyo ay nagsisimula pa lang, nasa awareness stage pa lang po kayo. Magpapakilala pa lang po kayo. At kung kayo ay nasa awareness stage, best po dyan ay ang social media. Pagka naman kayo ay gusto nyo magpalawak pa ng influence or ng reach, at mag-establish pa ng proof of quality and gusto nyong mag-cater to yung particular niche market, dyan po effective ang influencer marketing. Yan. Tapos kung yung products and services nyo naman ay ginugoogle at inaaral muna at mahirap siyang, kumbaga hindi siya yung impulse decision ng mga products and services. Kumbaga nag-aaral pa yung mga customer mo at nagre-research bago mamili. So kailangan yon ng marami kayong mga blogs, meron kayong white papers, minsan may mga authority content kayo to establish na they are really the best in the industry. And iba rin po yung kalakaran pagka business to business. So sino ba yung decision maker? Mga purchasing managers ba? CEOs ba? Nasaan sila? Kung CEOs, nasa LinkedIn yung mga yan. Nasa mga industry events yung mga yan. So bottom line po, ang pagdedesisyon kung ano yung channels na gagamitin ninyo digitally, simulan nyo sa kung sino ba yung target market nyo,
Ano yung stage ng business nyo? Awareness ba, consideration, or doon na kayo sa purchase stage at may promo kayo for them to purchase, or nasa loyalty stage ba? In other words, lahat ng mga channels na to, lahat ng mga strategies na to are useful and effective. Yun nga lang, depende yan kung anong stage or phase na ng negosyo. Amray, your company, Vital Strats Creative Solutions, is a 20-year-old marketing and creative service company specializing in digital content production. Anong advice ang pwede mong maibigay sa ating mga negosyantes watching us right now? Siguro on the tamang digital content para they can effectively connect sa kanilang target market. All right, Miss Roda. Sa panahon pong ito ngayon, nakaka-overwhelm ang mga digital technologies, no? And it's not just about being present sa digital channels. Unang-una po sa lahat, dapat kilala po natin ang ating customer. Ano ba yung mga needs nila? Saan ba silang platform makikita? And based doon sa kanilang behavior, based sa kanilang mga needs and mga pain points, yun po yung ibibigay natin sa kanila na value through our content. Kung kilala po natin ang ating audience, alam po natin kung saang platform po tayo pupunta at magiging valuable po para sa kanila yung mga content na ilalagay natin sa ating digital channels, and eventually, mako-convert po yan into sales, which is yun yung gusto po natin bilang mga negosyante. Napaka-interesting ng topic natin, digital marketing. Ang dami pang mga tanong ang pwede nating malaman ang sagot coming from Amray, pero wala na tayong masyadong oras. So Amray, your chance naman na invite ang ating mga viewers to visit your website and check out yung mga services ninyo. Para sa mga viewers na negosyante, yan, bisita po kayo sa aming website, vitalstrats.ph. Nandito din po sa aking likuran na aming social media channels. May mga resources po kami doon. And sali din po kayo sa ICSB kung kayo po ay isang negosyante. Yan po ang aming organization. One of the founding members of ICSB or International Council for Small Businesses, Amray Dizon. Maraming salamat sa iyo. Salamat din po, Ma'am Roda. Sana marami kayong nakuhang aral sa araw na ito. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa isa na namang usapang negosyo. Ako si Roda Castro Kaliwara na naniniwalang pag may negosyo, may trabaho. See you next week.